On this blessed day, in stillness and silence, we call to mind the passion and death of our Lord Jesus. We recall His whole life of self-giving love that culminated in the cross. In a few moments, we shall spend some time to contemplate and gaze upon the cross that sums up the breadth and the length, the height and the depth of Christ's love for us that surpasses all understanding. Pope Francis tells us no one can approach and touch the cross of Jesus without leaving something of himself or herself there, and without bringing something of the cross of Jesus into his or her own life. Mga kapatid, nasaksihan po natin sa mahabang pagbasa ng pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon ang pagwawagi ng pag-ibig, the triumph of love. Sabi po ni Pope Benedict XVI, the vengeance of God against evil is the cross. Ang paghihiganti ng Diyos sa kasamaan ng mundo ay ang krus. The cross reminds us that there is no true love without suffering. There is no gift of life without pain. Galit po sana yung inaasahan nating mamayani habang nakapako si Jesus sa krus. Mahapdi na yung kanyang mga sugat, matindi yung sikat ng araw, tinutuya pa siya, inaalipusta pa ng mga kawal, ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit nagwagi ang pag-ibig, nagwagi ang pagpapatawad. Sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpatawad si Jesus sa harap ng kasamaan ng mundo. Kagabi, nang sinabi ni Jesus sa pagbibigay niya ng kanyang katawan at dugo, bilang pagtanaw sa mangyayari ngayon sa krus, sabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog ko para sa inyo. Ito ang aking dugo na idadana ko para sa inyo. Tila sinasabi niya sa mga alagad, sinasabi niya sa atin, alam ko namang sasaktan ninyo ako. Alam ko namang ipagpapalit ninyo ako. Pero mas malalim ang pinagsamahan natin kaysa sa pagtataksil mo. Mas malalim ang pagmamahal ko sa inyo kaysa sa pagtalikod ninyo sa akin. This is the greatness of the cross. We can continue to offer friendship and love to people who hurt us, to people who betray us. Hindi ba po kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo ay may sakit, gusto natin nakatuon ang pansin ng lahat sa sarili natin, sa atin. Nagiging makasarili tayo kapag nasasaktan tayo. Pero sa krus, ipinakita sa atin ni Jesus, kahit nasasaktan, pwede pa ring magwagi ang pagmamalasakit. Nakinig si Jesus. Pinakinggan niya yung hinaing ng magnanakaw na nakapako sa tabi niya. Sabi sa kanya, isama mo naman ako sa iyong kaharian. At tumugon si Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Nasasaktan na si Jesus pero nagmalasakit pa rin siya. Inintindi pa rin niya si Maria na kanyang ina, inintindi pa rin niya si Juan na kanyang alagad. Inihabilin ni Jesus si Maria kay Juan at si Juan kay Maria. Nagmalasakit si Jesus. Yung lahat po nung narinig natin habang nakapako si Jesus sa krus, ay pakikiisa,
at pakikiramay ni Jesus sa atin. Ito na marahil yung rurok ng kanyang misyon bilang Emmanuel, bilang anak ng Diyos, na kapiling natin hanggang kamatayan, hanggang libingan pa nga, kasama natin ang Diyos. Sa pagpapakasakit niya sa krus, pinasok ni Jesus ang pinakamalalim na yungib. Binigyang tinig niya ang ating mga panaghoy, yung ating mga pagkalito, yung ating mga sakit, yung ating mga hirap, yung pagtitiis ng mga may sakit, yung pagod ng mga manggagawa, yung pagsisikap ng mga mahihirap, yung mga hinaing ng mga nangungulila, yung kalam ng sikmura ng mga nagugutom, yung puot ng mga inaabuso, yung lumbay ng mga nagluluksa, yung pagsisisi ng mga makasalanan. Sa pagtatapos ng Ebanghelyo, sabi po ni San Juan, pagkasabi ni Jesus, naganap na, natapos na, itinungo niya ang kanyang ulo, iniyukayok niya ang kanyang ulo. Makahulugan po yung pagtungo. Makahulugan po yung pagyuko. Para sa ating mga Pilipino, hindi ba kapag may palatuntunan, kapag may natapos na magandang awit, kapag may mahusay na pagtula, kapag mayroong talumpati, kapag mayroong pagtatanghal, tumutungo tayo sa pagtatapos. Yung pagyuko, hudyat na papalakpak na dapat ang lahat kasi natapos na at ipinakita ang husay at galing ng mga nagtanghal. Itinungo ni Jesus ang kanyang ulo. Nang sinabi ni Jesus na tapos na, tila sinasabi ni Jesus sa Ama at sa ating lahat, ibinigay ko na ang lahat. Wala na akong ipinagkait sa inyo. Wala na akong ipinagdamot sa inyo. Naganap na. Natapos na. Yumuko siya at tila sinasabi niya, mission accomplished. Naalala ko ang nanay ko nung inordinahan ako, pagkatapos niya akong bihisan ng damit pampari, tinulungan akong bihisan ng damit pampari, niyakap niya ako ng mahigpit. Yung higpit ng yakap niya, parang dasal niya sa Diyos. Parang sinasabi niya sa Diyos, mission accomplished. Pari na ang anak ko. At noong bigla siyang pumanaw, matagal din bago ko binalikan, nung pinagmasdan ko yung mukha niya, naalala ko sa pagtingin ko sa kanyang mukha, payapang-payapa. Kahit alam ko nahirapan siya, pero payapang-payapa yung kanyang mukha. Kasi tinitignan ko yung buhay niya, ang nanay ko, sanay na sanay mamatay araw-araw dahil sa pagbibigay ng kanyang sarili. Sa tuwing magpapatawad siya, pumapanaw siya sa kanyang sarili. Sa tuwing kailangang umunawa, magpasensya, magparaya, namamatay siya sa kanyang sarili. At sa tuwing gagawin niya ang lahat ng mga ito, tila sinasabi niya sa aming kanyang mga anak, sa mga taong mahal niya, ibinigay ko na ang lahat. Wala na akong ipinagkait sa inyo. Wala na akong ipinagdamot sa inyo. Naganap na, natapos na. Sumama na ang nanay ko kay Jesus. Mission accomplished. Sana po sa pagtatapos ng bawat araw, ito yung dasal natin. Dahil nagmahal tayo, dahil nagpatawad tayo, dahil pinili nating magbahagi, umunawa, sana masabi natin, ibinigay ko na ang lahat. Sa araw na ito, wala akong ipinagkait, wala akong ipinagdamot, naganap na, natapos na. Mission accomplished. Naalala ko po si Sir Richard Pascogin. Sabi niya, yung salitang tapos, naganap na, tapos. Yung tapos daw, hindi lang
ibig sabihin ay hangganan, naganap na. Meron pa raw isa pang ibig sabihin yung salitang tapos. Hindi ba kapag kami nagkikwento, tapos parang binibitin ka sa mga detalye ng kwento, yung kausap magtatanong tapos magkikwento na naman. Tapos bibitinin ka na naman, magtatanong ka na naman tapos. Ang ibig sabihin pala nung tapos, nagpapatuloy yung kwento. May mga susunod pang kabanata. Hindi pa ito ang wakas. Parang pinapanabik kung ano yung susunod na kabanata ng kwento. Kaya nga, hanggang may sorry na hindi pa nasasabi, hindi pa tapos. Hanggang may I love you na hindi pa nasasabi, hindi pa tapos. Hanggang may thank you na hindi pa nasasabi, hindi pa tapos. Ang kwento ni Jesus ay nagpapatuloy sa kwento ng mga buhay natin. Kapatid, ikaw ang tapos sa nagpapatuloy na kwento ni Jesus sa ating mundo.